Kim Chu formal nang nagsampa ng reklamong qualified theft sa kanyang kapatid na sila Kambini Chu. Oh no! Carla Abellana ikakasal na sa kanyang fianceng doktor. Paano na si Tom? Barbie Fortesa ayaw ng pag-usapan ang tungkol sa magiging relasyon sana nila ni Jameson Blake. What happened? Ate Gay, muling isinugod sa ospital dahil sa side effect ng kanyang chemotherapy. May himala! Ako rin, mainit-init na chika. Sabi ni Sekretary, 500 lang dapat ang gastusin ng isang pamilyang may 4 na miyembro. E paano yan? 1,000 lang meron. Manok, baboy, pasta, ano pa bang dapat kong bilhin? Pero kasi 500 lang yung iminumungkahi ni Sekretary. Ano kayang gagawin ko? Ay, kabayang bunda. Ay, tumutunog na. Mukhang may mainit-init na siyang chika. Mainit na pinag-uusapan ngayon ng mga netizen matapos formal na magsampa ng qualified theft complaint ang aktres na si Kim Chu laban mismo sa kanyang kapatid na sila Kambini Chu. Ang reklamo ay kaugnay umano sa seryosong irregularidad sa kanilang negosyo. Sa opisyal na pahayag ni Kim Chu, sinabi niyang dumulog siya sa batas matapos umanong matuklasan ang malaking halaga mula sa kanilang business assets ang nawawala. Ayon sa aktres, ang hakbang na ito ay hindi madali ngunit kinakailangan upang maprotektahan ang negosyo at mga empleyado nilang umaasa dito. Ayon naman sa kanyang legal counsel, ilang beses nang sinubukan ng magkabilang panig na ayusin ang problema ng pribado. May mga pulong pag-uusap at serye ng negosasyon ngunit hindi nagbunga ng kasunduan. Ayon naman sa nakalap naming impormasyon, may mga sinyalis na umano'y matagal nang may tensyon sa pagitan ng magkapatid. Noong kalagitnaan pa ng 2025 ay napansin ng ilang netizen ang umano'y pag-unfollow ng dalawa sa social media na nagpasiklab naman ng espekulasyon tungkol sa lumalalim na hidwaan. May mga kumakalat ding haka-haka na posibleng nagkaroon ng hindi pagkakaunawaan sa pamamahala at paggastos ng pera ng negosyo, subalit hindi ito kinumpirma ng kampo ni Kim at nanatiling chismis lamang. Hindi rin tinukoy ng aktres kung alin sa kanilang mga business venture ang apektado ngunit kumpirmado na malaki ang nawawalang halaga. Sa ngayon ay nananatiling tahimik sila Kambini Chu at wala pang inilalabas na opisyal na pahayag mula sa kanyang panig. Kagaya nga ng nalaman natin, matagal na pala itong sigalot nilang dalawa at may kinalaman pala ito sa negosyo. Alam mo, totoo yan. Sinasabi din niya ng ilan na huwag kang makikipagnegosyo or makikipagsosyo sa mga kaibigan mo, lalong-lalo na sa iyong kapamilya, lalong-lalo na sa iyong mga kapatid, kasi diyan nag-uumpisa ang sigalot, lalo na kapag may involved na pera. Doon nga sa nalaman nating chika, di ba, na sila Kambini daw ay di umano, nahihilig nga daw sa pagsusugal. Kaya nga daw ito parang nakalustay ng pera ni Kim Chu, lalong-lalo na ng kanilang negosyo. Nakakalungkot lang kasi sa pag-uumpisa ni Kim Chu sa showbiz, alam natin na ang kapatid niya na sila Kambini ang nasa likuran niya. Pati nga doon sa hiwalayang Sian Lim at saka Kim Chu dati, 'di ba, kitang-kita natin kung papaano mahalin nila Kambini ang kanyang kapatid. At isa sila Kambini sa itinuturong dahilan kung bakit naghiwalay si Kim Chu at saka si Sian Lim, kasi hindi raw mabetan nitong si Kambini yung ginagawa ni Sian Lim dito kay Kim Chu. Nakakalungkot kasi biruin mo para silang naglalaba ng kanilang maruruming damit sa publiko. Nakikita ng mga tao na hindi sila okay, na yung dating relasyon nila bilang magkapatid parang nasisira. Siyempre, isang malaking kaetyosa na yung sinasabi ni Kim Chu na na ginagawa niya ito dahil may mga taong umaasa dun sa negosyo. Siyempre may halong galit na din yun kasi para ka na rin trinidor nun, di ba? Dahil perang pinaghirapan mo mula sa dugot pawis mo yung nilustay ng iyong kapatid. Na yung taong dapat ay kakampi mo at kasangga mo sa lahat ng bagay, siya palang tatrinidor sa'yo.
Confirm, engaged na ang kapuso actress na si Carla Abellana sa kanyang bagong partner na hanggang ngayon ay hindi pa rin ipinapakilala sa madlang people. Ipinakita ni Carla sa social media ang litrato ng bonggang engagement ring mula sa kanyang mystery fiancé na pinaniniwala ang isang doktor. Makikita sa photo ang kamay ng kapuso star suot ang engagement ring na hawak naman ang kamay ng kanyang future husband. Nilagyan ni Carla ng 3 white heart emojis ang kanyang post at sinundan ng caption mula sa Jeremiah 29:11. Wala namang binanggit si Carla kung kailan at saan naganap ang marriage proposal ng kanyang fiancé. Matatandaang sa isang panayam kay Carla ay wala siyang dininay at inamin nang matanong kung totoo ang balitang magaganap na ang garden wedding nila ng isang doktor sa December 27, 2025. Sinabi nga ng aktres na ang mahalaga ay masaya at kontento siya sa buhay ngayon at finally makakapag-move in na siya sa kanyang dream house kasama ang kanyang pamilya. Matatandaang nung June 2022 ay inanunsyo ni Carla Abellana ang kanilang hiwalayan ng kanyang dating mister na si Tom Rodriguez at sinabi nitong I was disrespected, I was betrayed, and I was lied to. Alam mo, masaya ako kapag may mga babaeng natatagpuan yung kanilang kaligayahan sa buhay. Alam naman natin, di ba, masalimuot ang hiwalayang Carla Abellana at saka Tom Rodriguez. Hanggang sa humantong pa nga itong si Carla Abellana sa hindi niya pakikipag-usap sa kanyang ama na si PJ Abellana, di ba? Pero alam mo, isa sa mga ikinaliligaya ko talaga ay yung, kagaya ng sinabi ko, ay yung finally, nahanap na ni Carla Abellana yung magpapaligaya sa kanya. And hopefully, ito na yung last na lalaking magpapaligaya sa kanya panghabang buhay. Marami ang nag-aakalang mauuwi sa seryosong relasyon ng special friendship ni na Barbie at Jameson, ngunit tila wala ng balita sa pakilig na chika about them. Mukhang natapos din ang pagsiship ng mga fans sa dalawa matapos magtambal sa Netflix series na Kontrabida Academy kung saan nagsimula raw ang kanilang closeness. Hindi na rin masyadong nakikita sa mga showbiz and private events sina Barbie at Jameson, hindi tulad nitong mga nakaraang buwan na very visible sila together in public. Sa panayam ng veteran showbiz writer na si Gore Gerula, mariing sinabi ni Barbie na wala siyang jowa ngayon, as in single and very happy ang kanyang peg. Daming mga fans na syempre parang ay nagustuhan nila yung tambalang Jameson Blake at saka Barbie Fortesa. Pero ako, alam mo, kahit magalit kayo sa akin, deadma ako. Parang hindi ko naman sila nakitaan ng chemistry. Parang dun sa pelikula nila, sa project nilang Kontrabida Academy, hindi naman masyadong uploaded talaga yung kanilang team up. Pero ganun pa man, pwedeng i-work out kasi si Barbie Fortesa yung klase ng artista na kahit sinong i-partner mo mag-work kasi magaling siyang actress. Same with Jameson Blake, magaling na aktor si Jameson Blake at masarap na aktor. Eto nga, na-interview nga si Barbie Fortesa at sinabi nga niya na ayaw niya yung pag-usapan yung tungkol sa kanila. Ano kaya naging issue nila? Pero di ba, may mga taong nag-i-issue ng sexualidad nitong si Jameson Blake. Pero alam mo, hindi ako naniniwala kung si Jameson Blake ay hindi daw straight. Diyos ko, kung si Jameson Blake hindi na straight, malamang wala nang straight sa mundo. Muling isinugod sa ospital ang komedyanteng si Ate Gay dahil sa ilang side effects na kanyang nararanasan mula sa pagpapakimotherapy. Nagbigay ng update si Ate Gay Ohil Morales sa tunay na buhay tungkol sa kanyang health condition kaugnay ng pakikipaglaban niya sa carcinoma cancer. Ibinahagi ng impersonator ng superstar na si Nora Honor sa kanyang mga taga-suporta na dinala siya sa Asian Hospital and Medical Center sa Muntinlupa. Kwento ni Ate Gay na na-experience niya ang side effects ng kanyang chemotherapy kamakailan kung saan hindi niya ma-digest ang kinakain dahil sa mouth ulcer. Uy, medyo nakakalungkot itong pag-uusapan nating huli. Uy, huli na! Naman, ang bilis naman ng oras. Pero nalulungkot ako dito para sa sa kasamahan ko dati sa comedy bar na si Ate Gay. Though hindi ko siya nakasama sa mga set dati, pero nalulungkot ako kasi nararanasan na niya yung side effect ng chemotherapy. Kasi di ba nagpa-chemo ka, maging marupok yung nails mo, maglalagas yung buhok mo,
marami ang side effect ng chemotherapy na kailangan niyang pagdaanan. Kaya nga 'di ba merong mga nagkakaroon ng cancer na sinasabi nila na huwag niyo na akong ipakemo. Gusto ko pagtawid ko sa kabilang buhay meron akong buhok. Naaalagaan of course ng Cut Salon. Yes, promote. Ako'y isa talaga sa mga nagdarasal para sa kaligtasan niya. Kasi, alam mo, mabuting tao tong si Ate Gay. Hindi siya madamot sa spotlight. Alam mo siya yung klase ng ng kasamahan sa trabaho na hindi kanya bubonsayin. Wala siyang ganun, wala siyang issue nung ay dito ka lang, hindi ka pwedeng magbida-bida na ma-outshine ako, ganon, yung insecurada. Kasi may mga ganon, aminin natin sa lahat ng mga nanonood sa atin na nagtatrabaho ngayon sa comedy bar, may mga ganyan, yung mga seniors, may mga ganyan yung mga seniors na akala mo magagaling pero hindi naman. Tapos kapag may mga baguhan na nakikitaan nila ng potensyal, mamalditahan nila yun para masiraan ng loob yung baguhan upang umatras. Pero mali kasi yun. Si Ate Gay, isa sa mga kilala kong tao na hindi ganun. At saka si Ate Gay, kahit wala pa siyang ginagawa, nakakatawa na siya. At sobrang professional niyan sa trabaho. Kaya maraming mga tao, lalo na ang mga fans niya, ang ngayon ay nagdarasal para sa tuluyan niyang paggaling. Kasi parang, I can't imagine comedy bars without Ate Gay. Same with Vice Ganda. Siyempre, hindi ko rin ma-imagine ang It's Showtime, ang showbiz na walang Vice Ganda at ang comedy bar. Pero iba kasi yung Ate Gay na nagpauso ng mashup. 'Di ba? Parang naisip ko tuloy na na sana siyempre nasa langit naman na si superstar Nora Honor. Baka pwede niyang bulungan ang Diyos na pagalingin mo na ang aking impersonator. Hindi siya pwedeng mawala. Papakinggan kaya si Nora Honor pag ganun siya bumulong sa kay Lord? Takore would like to thank the following sponsors. Lahat tayo may kaing mang inasal. Di mapipigil ang kamayin para solve ang kain. Sige lang, extra rice pa. Taktak all you want. Ikaw ang masusunod. Iba-iba man ang kain, solve ka dito. Yan ang kaing mang inasal. Ito na naman, umusok na chika. May bagong balita, siguradong patok. To sa madlang showbiz, chika. Walang mintin sa takore. Di daw ang tunay na hot topic. Takore, timpladong chika. Swak sa panlasa. Chika na may laman, hindi lang basta daldalan. Kada kwento may bagong sorpresa sa takore. Chikang panalo talaga. Ay mga tita, feeling ko nagustuhan nyo ang ating huntahan ngayong araw na ito. At kung naibigan nyo ang ating content ngayong araw na ito, nako, i-follow nyo na ang mga socials ko na nasa baba. Ayan, nandyan sa baba. Hoy, pero bukod doon, syempre, i-click nyo na ang notification bell upang maging updated kayo sa lahat ng chika natin dito sa Takore, mainit-init na chika.